Gospel of God according to Saint Mark. Mark chapter 1 verse 29 to 39. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand and held her up. The fever left her and she began to wait on them. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That's why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nalalakay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at idinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkaloob ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay humano na si Jesus at nagtungo sa isang ilang tapok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilipot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, sa Panginoon ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Pwede na po kayong magsupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay, at muli sa oras na ito, pasasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan, at ang kanyang salita'y patuloy niyang ipinapahintulot na dumating sa ating mga puso upang magkaroon ito ng kaganapan, magkaroon ito ng katuparan, at lahat ng bagay na niliti ng ating buhay, anuman ang sitwasyon na ating pinagdaraanan, tayo po'y makarating sa maginhawa at matagumpay na buhay. Ang mabuting balita na ating pinagsaluhan ay hango sa Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Marcos. At kung titignan po natin ang events ng ating binasa, ito po'y pasimula pa lamang halos ng public ministry ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid na narito sa lugar ng Sidon, inaanyayahan ko kayong sumama tayo sa Panginoon sa paglalakbay po sa gospel.
mula sa lugar ng Capernaum, mula po sa lugar ng sinagoga na kung saan nangaral ang Panginoon araw ng pamamahinga. Pagkatapos pupunta sa bahay ni Pedro upang pagalingin ang biyanan ni Pedro, at pagdating po ng gabi ay magpalaya ng mga demonyo at pagalingin ang lahat ng uri ng may sakit na lumapit sa kanya. At sa kinabukasan, mga kapatid, madaling araw, samahan natin ang Panginoon sa kanyang panalangin, at pagkatapos po ay ang kanyang muling pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kapalapit na lugar ng panahong iyon. Kung papansinin po ninyo yung aking binasa, binanggit sa inyo, 24 oras ito ng buhay ng Panginoon sa gospel na ating tinunghayan. Kaya ang topic na nais kong ihatid sa inyong puso, ito pong simpleng title, A Day in the Life of the Lord. Araw sa buhay na kasama ang Panginoon. Araw sa buhay na si Jesus ang gabay natin sa 24 ng oras ng bawat araw ng ating buhay. Simulan po natin na isama ang Panginoon mula umaga hanggang sa ating pagtulog kinabukasan, at muling pagbangon, isama uli ang Panginoon dahil makikita po natin ang inihanda ng Diyos sa ating buhay. Sa aming nananampalataya, tila madali na pong intindihin ang ating binasa sapagkat ito'y ating karanasan. Pero para manatiling excited ang ating mga puso, na ang bawat salitang ating pinakikinggan ay nagbibigay po ng kasiyahan ng kalooban, inaaya ko kayo mga kapatid, na ang gospel na ito, isipin po natin, ngayon lamang dumating sa ating puso ang ganitong karanasan. Bakit? Press na press sa mga taong inabutan ng Panginoon ng panahon iyon ang gospel natin. Kaya nga, para hindi tayo mabagot ng pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, huwag niyong ilagay ang salita ng Diyos sa inyong panahon. Ilagay natin ang ating sarili sa panahon kung kailan ito binabanggit ng Panginoon. At titiyakin ko, mga kapatid, ang biyayang at himalang hatid ng Panginoon noong unang panahon, lapat na lapat sa sitwasyong pinagdadaanan natin ngayon. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Amen. The events in that Monday demonstrated Jesus' incredible authority over the physical effects of sin. It also highlighted the supernatural nature of Jesus' sovereign power. Whenever Jesus confronted either demons or disease, both fled at his command. The kind of power, mind, and authority provides undeniable proof of Jesus' deity. Jesus was definitely God in the flesh. Bakit ko po binasa sa inyo ang ganitong introduction? Ang sumulat ay si Marcos. Ang pagsusulat po ni Marcos ng Gospel, si Jesus po ay isang suffering servant. Kaya kung babasahin po ninyo ang Gospel according to St. Mark, may lang ang pagkakasulat dito, mga kapatid, 16 chapters. Bakit? Ang isinulat po ni Marcos ay ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, at ang tema ng kanyang pagkakasulat, si Jesus po ay isang Messiah, but a suffering servant. Isang lingkod na nag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang sarili. Kaya nga, mga kapatid, kung maglilingkod tayo sa Diyos, kailangan ialay natin yung ating sarili. Dumaan man tayo sa suffering ng buhay na ito, makatitiyak naman tayo na makararating tayo sa luwalhating kinalalagyan ng Panginoon sa oras na ito. Ngayon po, baybayin natin ang gospel. Nakikinig ba kayo? Amen.
Sabi dito sa verse 29, mula sa sinagoga. Balikan po natin yung unahan nito, mga kapatid. Sabi ng Biblia, pagkakasulat ni San Marcos, si Jesus po araw ng pamamahinga sa lugar ng Capernaum ay pumasok sa sinagoga at nagturo ang Panginoon. At matapos magturo ang Panginoon, mayroon pong ipinasok na lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At ang lalaking ito pinalaya ng Panginoon. Matapos gumawa ng himala ang Panginoon sa sinagoga, sabi dito, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. At inabutan nila sa bahay ni Simon at Andres ang biyanan ni Pedro na inaapoy ng lagnat. Yung salitang fever, mga kapatid, dito, sabi nga ni Father Jay kanina, ay hindi lamang simpleng lagnat. Inaapoy ng lagnat at walang lakas ang biyanan ni Pedro, subalit ng pagalingi ng Panginoon ng oras na yun, ibinalik ng Panginoon ang lagnat at naglingkod sa kanila. Anong gustong ipakita sa atin, mga kapatid, ng salita ng Diyos? Kung tayo pagagalingin ng Panginoon, ibabalik ng Diyos ang lakas na ating kailangan, makababawi tayo. Kapag naranasan po natin sa ating buhay ang Panginoon, ano man ang inyong sitwasyon, hindi lamang kayo iaahon ng Panginoon, makababawi kayo. Kaya importanteng araw-araw kasama mo ang Panginoon. Dahil kapag kasama mo si Jesus, tiyak po, panalo ang buhay na may. Pagdating ng Mark chapter 1 verse 32, paglubog ng araw. Kaya nga, sabi ko sa inyo, baybayin natin 24 oras. Paglubog ng araw. Ano ang nangyari? Dinala kay Jesus sa lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Madali namang intindihin. At nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay, pinagaling niya ang maraming may sakit. At hindi namin alam kung anong oras natapos ang healing rally ng Panginoon ng gabing iyon. Mark chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumangon na ang Panginoon. Kahit galing sa pagod at pagal na katawan, bumangon ng Panginoon upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nalaman ng mga tao kanyang iniwan na wala siya roon, hinanap ngayon ang Panginoon. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap ko kayo ng lahat. Ano ang sabi ng Panginoon? Kailangan din naman tayo na pumunta sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng